Ito ang pang-13 araw ko ng pagpadyak mula Pasig paikot ng buong Pilipinas. Mula sa bayan ng Kabugao kung saan ako nagpalipas ng magdamag ay pumadyak ako ng 8 kilometro hanggang sa marating ko ang bayan ng At dinediretso ko lang ang pagpadyak ko hanggang sa marating ko na nga ang arko ng Ilocos Norte. Ito ang lugar kung saan nakatira ang mga Marcoses na kilalang pamilya sa buong Pilipinas. Lugar ng mag-amang naging presidente ng ating bansa, si Ferdinand Edralin Marcos at si Bongbong Marcos Jr. na siyang leader ng ating bansa ngayon. Kung pag-uusapan natin ang buhay ng mga Marcoses, masyadong makulay at makwento, kaya wag na lang kasi ayoko rin naman kasi ng political issue. Kaya itinuloy ko na lang ang pagpadyak hanggang sa marating ko ang bayan ng Badok. At dito mismo sa bayan ng Badok, lumaki at ninirahan ang magkapatid na Juan at Antonio Luna. Si Juan Luna ang editor-in-chief ng diaryong La Solidaridad. Ang diaryo na may ituturing na isang black propaganda movement laban sa mga Kastila. At si Juan Luna naman ang may ituturing na the greatest artist of all times. Dahil sa kanyang obra na Espolarium at Hemine. Larawan ng pagpapahirap sa mga Pilipino ang Espolarium. Samantalang Hemine naman ay ang kanyang kasal. At may higit isang siglo na wala ang painting na to pero nabili pa rin ng kapwa natin Pilipino. Makikita nyo rin sa kanilang bahay na ngayon ay museum na ang kanilang mga gamit. Ang kanilang mga kama, mga damit, mga libro at marami pang iba. At pagkatapos ay bumalik na uli ako sa pagpadyak hanggang sa marating ko na nga ang bayan ng Corimao. At dito na rin ako inabutan ng tanghalian. Diyan ako kumain sa ilalim ng puno. At pagkatapos kong lumamon ay nagpahinga lang ako saglit at balik kalsada na naman. Naisipan ko magpunta sa tabing dagat para namang mahanginan kahit papano kasi napakainit ng mga oras na yan. Kaya naglaban ang init ng panahon at lakas ng hangin sa katawan ko pero okay lang, maganda naman ang view kasi nga may mga parola. Isa pa, malinaw ang dagat dyan. Yun nga lang, hindi ko na ginusto maligaw kasi nga baka mapasma ako. Diyan nga ako natagal na nagpagtambay kasi nga gandang-ganda ako sa hilera ng mga parola. At isa pa, yung lakas ng hangin, ang sarap sa pakiramdam. Mahihiya talaga mga electric fan at aircon nyo sa bahay pag nandito kayo kasi nga kakaiba ang lamig ng hangin dito. At na magsawa na ako tumambay, balik kalsada na naman hanggang sa marating ko na ang arko ng Paway. Kung saan nyo rin makikita ang isa sa 4 na mga baroque design na simbahan ng Pilipinas. Ang luma pero hindi nakakasawang tingnan, ang simbahan ng Paway. Kinilala ng UNESCO ang St. Augustine Church o Paway Church bilang isang mahalagang landmark sa probinsya ng Ilocos. At katulad ng mga lumang bahay sa Bigan, ang St. Augustine Church o Paway Church ay may tuturing rin na World Heritage Site. Marami pa rin mga gusali at istruktura na kahit na panahon pa ni kopong-kopong na ngayon ay buhay na buhay pa. Hindi sa laki at ganda ng simbahan ang sukatan ng pagkatao. Hindi porket Katoliko ka, Islam ka o Iglesia ka, maliligtas ka. Iyan ay kung paano ka naging tao at nagpakatao sa iyong kapwa. Kung paano mo ginamit ang hiram na buhay na galing sa Diyos. Yesterday behind, 'cause now I try to live my life. Wala sa dami ng pera mo sa bangko, taas ng iyong edukasyon at ganda ng iyong sakyan ang sukatan ng buhay. Dahil sa huli, iiwan natin ang lahat dahil ang buhay ay hiram lang. Parang ako, iniwan ko ang trabaho ko kasi nga hindi ako masaya at pinili kong mamalagi sa kalsada. Kasi nga, ang kalikasan ang nagbibigay kulay ng buhay ko. At mula Paway ay pumadyak pa ako ng 20 kilometers hanggang sa marating ko ang Lawag. At dito tatapos ang pang-13 araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa panonood and God bless.